Hi guys, to those who love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, to those who love to debate, please do follow Convention on Facebook, watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Magandang laban talaga ng paksa natin sa hapong ito sa pamamagitan ng ating dalawang magigiting na debatidor na si Brother Abalos ng FGI at saka sa Catholic Defender, Brother Benmar. At ngayon mga kaibigan, mga kapatid, dadako na po tayo sa battle. Ibibigay na po natin kay Brother Abalos ng affirmative, no? Ang oras. Okay, Brother Abalos, ready ka na po ba? Okay po, ready na po bro. Okay, Mr. Timekeeper, okay na po ba? Nakasit na? Okay, in 3, 2, 1, start. Okay, magandang hapon po ulit mga kapatid ano. Ito mga kapatid ano, babali lang tayo ng pananampalataya no. Sabi kasi ng salita ng Diyos, pag sinasabi kasing wag, bawal. Eh, meron bang wag na gagawin mo? Kasi sinasabi nito, wag kang magpa-park dito. No parking. Ipaparkingan mo, di hulihin ka. Wag kang umihi ka, di hulihin ka. Eh kung ang batas dito sa lupa ay mahigpit, mas lalo na sa langit. Isipin mo naman sinasabing wag kayong paulit-ulit na manalangin sa Matthew 6:7, gagawin mo pang paulit-ulit tapos sasabihin mo ngayon nasa Biblia yan nakalagay. Eh kung nasa Biblia yan, dapat yun lang nakasulat doon sa Lucas 1:28 eh. Ano yun? So, Lucas 1:28. Ngayon dinagdagan naman Hail Mary, Mother of God. So dami-dami na. Ang Diyos daw may ama, Hail Mary, Mother of God. Walang nakalagay kasi sa Biblia na Mother of God eh. Mother ni Jesus meron. Oh. Kahit basahin mo sa Biblia ngayon, titingnan mo ngayon, basahin mo sa Biblia. Tapos sa Biblia Katoliko, sabihin mo, Rosary, kung meron ba. Anon? No words. And praise found. Nobina, wala. No? So, kahit basahin mo pa mga yan, wala talaga. Paano mo ngayon sasabihin ngayon na
Diba? So, dapat sana kung tayo matatakot tayo sa Diyos, sumunod tayo sa utos. Pag sinasabing wag, bawal yan. Huwag tayong magsigit sa mga bagay na susulat. No? So, patutunayan ko ngayon yung ating kapatid na mali yung kanyang unawa. No? Bakit? Sinasabi na, huwag kayong paulit-ulit na manalangin. Huwag eh. At tungkol sa panalangin yan dinadala ako sa Greek hindi naman yan mahalaga yun yung ang nakalagay doon sa konteksto at lohika na tinuturo ni Kristo, yung panalangin. Ang linaw naman yan huwag kayong paulit-ulit na panalangin. Kapag sasabihin mo ba 53 Hail Mary, hindi ba yung panalangin pa ulit-ulit? Ang dami, 53. Nakakalasing yan. 5 Our Father, 5 Glory Be. Sasabihin mo ngayon, nasa Biblia yan. Diba? So, malinaw na pag sinasabing huwag, bawal. Huwag na magdagdag. So, ito pa. Basahin natin yung Pilipos 4:6. Sabi dito sa Pilipos 4:6, huwag kayong mga balisa. Ito ba, utos pa rin ito? Utos. Huwag. Pag sinasabi huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong makahilingan sa Diyos. Kita nyo? Pagpapasalamat sa panalangin na may pasalamat at ipapakilala natin ang ating kahilingan sa Diyos. Anong pagpakilala natin? Yung paulit-ulit ba? Na mayroong 59 beads. Hail Mary, Mother of God, Our Father. Pabalik-balik. Sinasabi ba dito? Isa lang ang nakalagay dyan Ito ngayon, yung sinasabi doon sa aba. Ano ba yan? Panalangin ba yun? Hindi naman yung panalangin yan Hindi panalangin yan. Sentence yun na ginagawa doon ni Apostol Juan kung ano yung sinasabi ng mga nilalang na buhay sa Apokalipsis. O ito pa, yung kay Kristo. Nung sinasabi ni Kristo ngayon na nalangin si Kristo doon paulit-ulit, isang beses lang ba yun? 3 beses ka Pinuntahan niya yung mga apostol natulog. Binalikan niya uli. Bumalik naman siya uli. Nanalangin uli siya. Kita niyo? Ilang beses ba yun? 3 beses yun. Gaano kaya kahaba yun? 3 beses. At wala tayong mababasa doon na sinasabi ni Kristo na kung ano yung pinapanalangin niya. Dito ngayon, naglalagay kayo ng insaktong panalangin ang tinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahan ang ngalan, yun lang ito dituro. Bakit may gagamitan ngayon ng Hail Mary? Ang linaw dito meron kayong aral dito sa si Maria ay Diyos, no? Diyos na makapangyarihan din, kapangyarihan sa lahat. So ito, babasahin natin to. Wala. Maubusan ako time. Ito. Babalik tayo Bagaman itong itong tapaksa namin ay Rosario. Ano ba bakit napunta tayo dito sa Rosario na wala sa Biblia? Kasi nilalabag nila yung huwag Huwag kang manalangin ng paulit-ulit sa Mateo sa City. No? Nilalabag nila yung huwag. Ito, isa pang nilalabag ng kaibigan natin. Bagamat galing ako dyan. Exodo 24:5, huwag kang gagawa, huwag kang luluhod. Tingnan nyo. Violator talaga yung aral. Bakit? Tingnan mo, sa pagbabayolate nila sa huwag, gumagawa ng rosaryo. Sa pagbayolate nila ng huwag kang gagawa. Huwag kang manalangin. Ang resulta, rosaryo. Huwag kang gagawa. Ayan. Gumawa. Ito na ngayon yung basahin natin yung sa Habakuk. Habakuk 2:18. Ano to Balian to ng pananampalataya yung rebuttal stance.
So, basta pasok. Nasaan na? Habakuk 2:18. Sabi dito, anong napakinabangan ng larawang inanyuan na yaw inanyuan ng manggagawa niyaon na binububong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiniwalaan na nagaanyo sa kanya na gumagawa ng piping Diyos-Diyosan. Sa 19, sa aba niya na nagsasabi, kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niya. Ano sinabi pa ni Jeremias? Jeremias sa 2:7. Saan ka na? Sabi dito, at dinala ko kayo, Jeremias 2:27. Sabi dito, mali, sorry. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. At sa bato naman, ikaw ay aking ina. Bakit? Iyong ipinanganak ako. Kita nyo? Sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin at hindi ang kanilang mukha, ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay nagsasabi nila, ikaw ay bumabangon at iligtas mo ako. So, gumagawa sila ngayon ng Diyos na babae. At sa bato, iyong ipinanganak ako, kita nyo. So, madaling salita itong sinasabi ni Jeremias. Ito yung resulta ngayon sa pagsunod, hindi sa pagsunod ng sinasabi ng Diyos, salita ng Diyos sa Biblia na huwag kang gumagawa. Ito na, huwag kang paulit-ulit na panalangin. Gumawa ng rosaryo. So, sa madaling salita mga kapatid, nakita niyo mga kapatid, dahil sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos na nakasulat na huwag, ay nagsisinsayang sa kanilang pananampalataya. Kapag sinabing huwag, bawal yun, gaya sa nasusulat sa Mateo 6:8. Kaya nga, aral ng rosaryo sa Katolik ay wala sa Biblia. Antikristo. Ang Roman Catholic kaya po ay umalis na dyan umalis ako dyan. Si Maria na babae, tinawag na Abaginong Maria. Ang sabi niya, nasa Latin daw. Hindi naman natin yan ang original naman na pagsulat hindi naman Latino eh. Bakit doon ka babasa? Kung gusto mong magbase ka sa original, doon ka sa original na kasulat, Hebrew at saka Greek. Bakit mo dadalhin dyan? Dami na mga translation na mali dahil dyan sa panaggagawa nila. So, binibini. Ganun may. Sa madaling salita ngayon. Area 1. Doon pa kayo nun. Sa madaling salita ngayon. Iikot kayo dyan, tatawid kayo. Diretso kayo. Ang salita ng Diyos. May pakanan doon sa may cruces na ay dapat gagawin natin yan. Kung ano yung nakasulat, insaktong sinasabi ng salita ng Diyos, yun lang dapat natin susundin. Ang sabi na sa mga apostol, mamuhay kayo ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung kayo'y kay Kristo, ay susundin ninyo si Kristo at ang kanyang mga utos. So, ang linaw naman dito sa Mateo 28:19-20, sabi niya, gumawa kayo ng alagad ko sa lahat ng bansa at ituro sa kanya ganapan ang lahat ng pinag-utos ko at ituro sa kanila kanilang ganapin ang lahat ng ipinag-uutos ko. Ang linaw, no? Lahat ng ipinag-uutos. Ano bang utos ni Kristo? Isa ba yung utos ni Kristo? Huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Matthew 6. Utos yan. Kuman yan eh. Kuman. What is... Ano ba yung kuman? Bro, debate po ito. Huwag ka munang bro. Huwag ka munang magsasalita. Formal debate po ito. So, ang linaw po sa salita ng Diyos na sinasabi na huwag, tis utos po yan. No? Huwag kayong. No? So, kahit anong gagawin natin dito, kahit paano mo ngayon ipapalusot ngayon, Matthew 6:7. At sa panalangin, ang linaw dito, panalangin ang sinasabi ni Kristo. At sa panalangin, hindi naman sinasabi, at sa pananalita. At sa panalangin, ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi naman pananalita itong sinasabi dito. Bakit gagamitin pa ninyo paulit-ulit na Greek na o ano-ano pa? Ang linaw dito, panalangin ang sinasabi dito eh. Yung rosaryo ba, nanalangin ba ng paulit-ulit? Panalangin yan eh. Oh.
Hindi lulusot yung Greek ninyo diyan na paulit-ulit yan kung ano pa yan. Sapagkat ang linaw sa sinabi ni Kristo, huwag niyong daldalhin diyan yung salita ni Kristo. Ang sabi dito, at sa panalangin ninyo. Ang linaw dito, kinaklaro sa panalangin. Ano ba yun? Act of worship. Act of worship. Paano ka ba manalangin? Once na nanalangin ka, huwag ka babalik-balik. Nanalangin ka, Panginoon. Tulungan mo po ako ngayon. Nagbabiyahe po ako. Baka maantok ako, papuyat ako kagabi. Baka mabangga ako. Maawa po kayo sa akin, Panginoon. Sa pangalan. Alam nga sasabihin mo pa dyan, naiinis na Diyos sa'yo. Tinuro ni Kristo, manalangin kayo. Ama namin, sumasalangit ka. Gaganunin mo pa ba yun? Sabi na nga Pilipos 4:6 eh. At saka sa utso, alam, no? Alam na ng inyong ama hindi pa nyo hiningi. Alam na nila, ano na Diyos yan. Hindi na dapat natin pang balik-balikin yan. Hindi na dito, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang ulit-ulit. Ano ba yung walang kabuluhang ulit-ulit? Ang rosaryo ba, walang kabuluhan? Walang kabuluhan. Biro mo. 53 na Hail Mary. One word is enough for a wise man. Hindi, isang salita lang dapat. Ginagawa mong bobo ang Diyos eh. Ginagawa ninyong bobo ang ama. Bobo ba yung ama? Pabalik-balikin mo yung Hail Mary yan at saka Our Fathers? Ilan ba yung Our Fathers niyan? 5 Our Fathers, 5 Glory Be, 53 na Hail Mary. Kita nyo sa 59 beads ng Rosary? Sasabihin nyo ngayon na tama yan kasi nakasulat. Kung nakasulat man yun yung mga litra dyan nakasulat, isang salita lang pero yung kabuuan ng Hail Mary, hindi nakasulat yan. Basahin niyo. Sasabihin ninyo, ang sabi kanina niya, tao daw si Maria. Kung tao si Maria, bakit pinalingan ninyo? Wala namang nakalagay sa Biblia na manalangin ka sa tao. Sa Diyos ka manalangin. Si Kristo nga, nanalangin nga sa ama niya. Bagaman Diyos siya, nanalangin nga siya para makita natin na hindi tayo manalangin sa mga piping Diyos-Diyosan. Tao yan si Maria, piking Maria yung nagtuturo niyan. Hindi yan tunay na Maria yan. Kung magtuturo pala siya, bakit nung mamatay pa lang siya, saka siya lalabas yun para ituturo kay St. Dominic? Bakit hindi niya tinuro nung naalis na si Kristo? Ito yung turo ng anak ko. Ito yung turo ng anak ko, ganito. Bakit hindi niya tinuro? Kasi hindi tinuro eh. Guni-guni lang yun. Sinasabi ni Dominic, baka maya, nagising, yun, panaginip niya yun. Kita nyo, wala sa Biblia. Wala sa Biblia yung rosaryo. Basahin mo na lang sa Katoliko na yan. Gamitin ninyo yung computer ninyo. Rosaryo, nobina, wala eh. Lalo na yung nobina, wala din sa CCC doctrines ninyo, wala. Saan kayo kumuha? Ultimong doktrina niyo, nagkontra-kontra. Kaya mga kapatid, bumalik na kayo sa Diyos. Maghanap kayo ng religion. May religion eh. Efeso 4:4, isang bautismo, isang Panginoon, isang Diyos. Isang bautismo. So, isang espiritu lang nagtuturo sa isang iglesia. Matuto kayo sa amin na huwag magsigit sa mga bagay na susulat. Kung may mga ngaral sa inyo, bagamat kami man o anghel ay matakwil ninyo, itatakwil daw pati anghel. Ngayon itakwil ninyo yan. Si Dominic na yan. Nililigaw kayo yan. Kita ninyo paano pagligaw ng tao yan. Dati ako, naligaw din ako yan. Tagal ko ng Katoliko. Kaya mga kapatid, maawa na kayo sa kaluluwa ninyo. Bumalik na kayo sa Diyos. Pag sinasabing huwag, pakinggan ninyo sa salita ng Diyos dito sapagkat dito sa atin lang, dito lang, sa batas natin sa tao. Pag sinabing huwag kang mag-overtake. Pag umovertake ka ngayon, mabangga ka. Time. Salamat po. Okay. Yun na po, natapos ang rebuttal ng ating affirmative na si Brother Abalos ng MCGI. Okay mga kaibigan, mga kapatid, kadako naman po tayo doon sa pagtatanong. So, kukumustahin muna natin si Brother Dinmar. Brother Dinmar? Yes, nandito pa ako. Okay. Pwede ka na po ba? Ready na bro. Okay. At kay Brother Abalos, okay po ba?
Yes, bro. Ready na. Mr. Timekeeper. Okay, parang busy si Mr. Timekeeper. Ano muna mag-spend ng time? Ikaw na lang mag-time. Okay, 10 minutes 10 minutes. para sa ating cross-examination. Kaya, ito na po. Magsisimula na po ang pagtatanong sa pamamagitan ng ating roles in 3, 2, 1, start. Okay. Ulitin ko yung tanong sa'yo kanina. Mababasa mo ba sa Biblia yung Ama namin? Okay, kapatid. Tatanungin, sasagutin kita. Yes, mababasa po. Meron akong 15 seconds. Sapagkat nasusulat yun. Ayun ang turo ni Kristo sa panalangin. Hindi yung Hail Mary at saka Rosaryo. Okay. Salamat. Okay. So, nabasa mo ba din sa Biblia yung Hail full of grace, the Lord is with you? Nabasa mo ba yon sa Biblia? Okay, nabasa ko sa Biblia. Pero, pagdating ninyo sa Hail Mary niyo, sumubra na naman sinasabi niyo. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Huwag kayo magdagdag ni magbawas. Ni isang kudlit nga, hindi po yung dibawasan. Ngayon, dinagdagan nyo napakaraming dinagdag ninyo. Ginawa pa niyo yung ipanalangin mo kami. May nakalagay ba sa talata na panalanginan, utusan mo si Maria na manalangin? Wala naman na. Okay. Okay, next question tayo. Sino kaya nag-utos sa nanay mo na magrosaryo? Okay. Ang nag-utos sa nanay ko magrosaryo, pati kami noon, yung aral na Katoliko. Nung Katoliko pa ako, magaling ako magrosaryo dati. Alas 6 ng hapon, magrosaryo kami. Dahil doon sa aral na yan, naluloko kami. Mabuti na lang, nakagising na ako. Kawawa yung nanay ko, namatay na lang sa aral na yan. Hindi siya nakakalam ng katotohanan. Salamat po. Next question. Okay, next question tayo. So, inaamin mo ba nung kasi ayon sa iyo, no, walang kabuluhan itong pagrorosaryo na ang laman ay Ama namin at itong Hail Mary. So, inaamin mo ba na yung tinuro ni Kristo na Our Father o yung the Lord's Prayer or yung Our Father Ama namin ay walang kabuluhan? Okay, ganito yon. Naniniwala ako walang kabuluhan. Hindi, may kabuluhan yung tinuro ni Kristo sa Mateo 6:9. Pero yung pero yung ginagawa ninyo sa rosaryo niyo at saka sa nobina, mali. Wala yon sa Biblia yon. Wala yung turo ni Kristo. Sumubra na kayo sa higit sa nasusulat. Sabi ni Next Pablo. question. Okay, next question. Yung sinasabi pa ni Angel Gabriel na Hail full of grace, the Lord is with you, wala bang kabuluhan yon? Yun, may kabuluhan yun. Ang walang kabuluhan, yung Hail Mary ninyo ngayon, na ipinalangin mo kami, sasabihin mo pa. Dagdagdag kasi, ang laban, may 26 ako, ang laban ko dyan sa Hail Mary ninyo kasi yun, na laman ng rosaryo, ang dami dinagdag ninyo. Ang linaw sa Biblia yan, Apocalypse 22:19, huwag kayong magdagdag ni magbawas. Dinagdagan ninyo. Next question. Paano niya masasabi ngayon? Okay, next question. Tanong ko, sabi mo kasi magaling ka magrosaryo, ibig sabihin, nagro-rosaryo ka dati. Oo o hindi? Yes, dati nagro-rosaryo ako kasi Katoliko pa ko noon eh. Naniniwala ako na yun ang turo ng Diyos eh. Buti na lang nagising ako, mali pa rin, wala sa Biblia. Sumubra eh. Okay, next question natin. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, si Kristo ba ay Diyos? Okay. Batay sa pananampalataya ng Katoliko at saka sa amin, Diyos si Kristo. Hindi na muna dapat itanong yan, pareho lang tayo pananampalataya yan. Ngayon, tanong, sabi mo si Maria ay ina ni Jesus. Kung si Jesus ay Diyos, si Maria ba ay hindi ina ng Diyos na si Kristo? Okay. Excuse me. Ang nakalagay sa pangalan na Jesus, ang Jesus kasi nakalagay doon, yung Jesus, yun ang... Categorical tanong ko. Okay, sige, sasagutin ko. First time. Moderator's time. Ayon dito sa ating
rules kung ano ang inipresent ng affirmative o negative, yun lang po ang itatanong at sasagutin. Napansin ko kasi kanina, yung tanong mo kanina, Brother Binmar, na Diyos ba si Kristo, wala na po yun sa paksa natin. Kaya, please lang po, kayong dalawa, wag po kayong Bro, moderator, Yes. okay lang sa akin yan, okay lang sa akin. Sige, Okay. hanggang hindi ako nagrereklamo sa iyo, okay lang yan, pagbigyan mo na, sige. Rebuttal stance kasi ito eh. Pwedeng Okay. basta pasok lang sa pinag-usapan. Continue. Sige po, Go. sige po. Sige bro, tatanong mo ulit sa akin bro, tatanong mo. Okay, ulitin ko. Tanong mo ulit sa akin. Ulitin ko. Ang sabi mo kasi, Diyos si Kristo ayon sa Yes, yes. paniniwala nating dalawa. At ngayon, Opo. nabasa mo ka po na si Maria ay ina ni Jesus. Ngayon, si Maria ba ay ina ni Jesus? Si Maria ba ay ina na Diyos na si Jesus? Okay? Okay. Oo, Ganito hindi. yan. Hindi. Ang nakalagay sa Biblia, ganito, meron akong 50 seconds. Ang nakalagay dito, si Jesus, si Maria ay ina ni Jesus. May nakalagay. Ngayon, 20 seconds ganito yun. Ang Jesus na nakalagay dyan, yung nagkatawang tao, yun ang tao yun, nagkatawang tao. Iba yung Jesus at saka Kristo. Pag sinasabi ngayon, Hesus Kristo, iba yun. Kasi ang Espiritu, okay, next question. Okay, next question tayo. So, binanggit mo ulit, no, mula doon sa rebuttal mo na naman si Saint Dominic. No? Alam mo ba yung nangyari ni Saint Dominic? Okay. Alam mo o hindi? Hindi ko alam yun kasi hindi ko naman inalam si St. Dominic. Ang inalam ko lang about Rosary at saka Novena na sinasabi sa kanya na ipinahayag daw sa kanya. Yun lang inalam ko bro, nung kailan ipinahayag sa kanya. Okay, so hindi mo inalam kung sino at ano yun nangyari. Okay, paano mo masasabi ngayon na hindi tunay na Maria yung nagpakita sa kanya o nagsabi sa kanya tungkol sa Rosario kung hindi mo pala alam yung nangyari? Okay, salamat po. Salamat, magandang tanong yan. Nalalaman ko ngayon, kagaya yung engineer, ano? Ang engineer, ang sukatan niya ngayon, yung book niya, yung abogado, yung book of law. Ngayon, ang sukatan natin ngayon, salita na pinag-usapan ngayon, yung Biblia, dito ko nakikita nga sa Biblia na mali yung sinasabi niya kasi si Maria nung nabubuhay pa, hindi naman nagtuturo niyang ganyan, pati si Kristo. Ngayon, sasabihin mo ngayon. Next question. Okay, next question. Sino yung mas makabuluhan sa inyong dalawa ni De La Roche na binanggit mo, si Alan De La Roche, no, na nagpakita yung nung nakasaksi kay Santo Domingo na nakita niya si Maria? Sino yung mapagkakatiwalaan sa inyo? Si De La Roche o ikaw? Okay. Wala sa dalawang tinatanong mo. Ganito yon. Ang isasagot ko sa iyo, ang Biblia. Bakit? Kaya ako tumututol, hindi ako tumututol dahil tutol ako, wala sa Biblia eh. Yung sinasabi ko. Ang nasa Biblia, ang nakalagay, si Maria nung nabubuhay pa, hindi nagtuturo siya. Hindi nagtuturo siya ng ulit-ulit na panalangin. Ngayon kayo nagtuturo kayo ngayon ng 53 na Hail Mary. Paano mo yung sasabi ngayon? Okay, sige. Ang dami. No? Ngayon, eto, tanong ko sa iyo, ang sabi kasi dito sa ating paksa, patutunayan mo na wala sa Biblia ang rosaryo. Ngayon, ang rosaryo ba naglalaman nung ama namin at saka Hail Mary nung dinadasal ang nanay mo? Okay, ganito yan. Naglalaman. Pero yung nakalagay doon, ang paggamit kasi, ang sinasabi ni Kristo, sa panalangin, sa paraan. Paraan yun eh, way of worshiping. So, ang ginawa ninyo ngayon, inulit-ulit ninyo. Isa ng beses ang sinasabi ni Kristo yan dyan eh. Ngayon yung ginagawa niyo, dinami-damihan niyo, ginawa niyo 59, pati yung sa Hail Mary niyo, mali-mali yun, dinagdagan niyo. Nakasulat na nga, pero kulang. Sinubrahan ninyo. Wala pa rin, mali pa rin yan. Okay. I-respect natin yung moderator na nagsasalita siya eh. Ano yung moderator? Next question kasi lumagpas na sa 20 seconds yung ano niya. Ay, sorry po.
Okay, sige. Okay, next question natin. No, balik tayo dito sa Mateo 6:8. Sino ba yung mas credible na magsabi ng tamang salin? Ikaw o itong si D.A. Carson na isang scholar na nagsasabing ang tamang salin dyan maraming salita? Sino dapat paniwalaan namin? Yung scholar o ikaw? Sa akin ito, kung ako tatanungin niyo, ang paniwalaan ko yung Biblia. Hindi naman ako nagsasabi. Wag mo sabihin na ako nagsasalita kasi binabasa ko lang 'yun. Ang Biblia paniwalaan ko, hindi ako naniniwala doon. Mali-mali nga 'yung sinasabi niya mali-mali 'yung sinasabi niya. Bakit ko paniwalaan siya? Magtitiwala ako sa Biblia. Sabi kasi, ang tao nagtitiwala sa tao. Hindi, sumpain ang tao nagtitiwala sa tao. Ikaw titiwala ka doon sa kanya, tao 'yun. Sumpain ka, sumpa ka. Next question. Next question. Okay. So, ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala sa scholar na si D.A. Carson. Okay, ano ang background mo, pinag-aralan mo, bukod dyan sa pag-aaral natin, elementary, high school, college? Ano yung pinag-aralan mo para masabing mas marunong ka dito sa nagsasabi na tamang salin ay maraming salita? Okay, ganito 'yon, sasagutin ka, maganda yung tinatanong mo. Ang sabi ng Diyos, pinili, ang sabi, pinili ng Diyos ang mababa at ang kamangmangan dito, ang mga taong mabababa dito sa sanlibutan upang ipapahiya yung mga matatalino. Kaya ganito, tingnan mo. Ako, elementary lang ako, Brad. Hindi ako nakaka-graduate ng high school. Pero tingnan mo, ikaw, alam ko, college graduate ka, pero tingnan mo yung unawa mo ngayon. Lumuluhod ka sa bato at sa kahoy. Tama ba yung ginagawa mo? Maniniwala ka ba mang tama ka? Time na. Sinong matatalino natin ngayon? Time na po, time. Time na. Okay, time na. Okay. Sorry. Dina-down niya yung pagkatao ko titingnan natin din. Gumanti lang ako, sige. Kalma lang. Okay, doon na po nagtatapos ang ating cross-examination. At ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, dadako muna tayo. Mr. Timekeeper, nandyan ko po ba? Okay, pwede po ba tayo mag-commercial? Saglit lang. Iinom muna ako ng tubig. Hi guys, there's a lot to debate. Please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, there's a lot to debate. Please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, there's a lot to debate. Please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Po ang Debaters Convention sa mga oras na ito at maraming salamat nga pala sa ating mga viewers sa Facebook Live at saka suportahan nyo po ang Debaters Convention. May Facebook page po tayo, group at saka may YouTube channel at yung t-shirt po natin ay available sa Lazada at may mug po tayo at maraming salamat nga pala kay Maylin Resurrection, no, na sumuporta at nanonood sa debating ito at saka kay Chacha Kablao, kay Hani Bernardo, mga
kaibigan kay Alan Rasul, no? At saka kay Luis Baniti Jr., kay J. Lastra, kay Hani Bernardo, okay ba? At saka sa mga panig ng MCGI na handang sumuporta sa panig at sa pananampalataya nila, at saka kay Brother Denmar sa mga Katoliko na kaibigan at pananampalataya natin sa ating Panginoong sa Kristo. Okay, at mga kaibigan, mga kapatid, dadako na po tayo sa mga oras na ito sa negative side kay Brother Denmar. Kaya Brother Denmar, handa ka na po ba? Ready na, bro? Ready na? Okay. Mr. Timekeeper, okay na po ba ang time? Okay, magsisimula na po tayo in 3, 2, 1, start. Okay, so isang mapagpalang hapon ulit sa inyong lahat, no, mga kapatid. Ngayon ay nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating debate, yung rebuttal. Mas lalo pa natin gigibain yung kabila, no, kasi puro laway, kwento, barbero, kotsero, yung kanyang pinagsasabi kanina. Napunta kung saan-saan eh. Napunta kay Jose Maria, napunta sa tagapamagitan si Maria, napunta sa Rebulto. Hindi ko alam kung ano topic talaga nitong ating kausap eh, no? Ni Brother Jaime. Hindi ko alam kung nag-review ba ng topic niya, no? Siya ba naman ang magbigay sa akin ng topic, tapos ito pala gusto niyong topic, Rebulto, kahoy, ano pa ba? Yung mga binanggit niya, wala sa topic yon. Focus tayo dito, no? Ang sabi dito, patutunayan na ang Santo Rosario, no? Ang Santo Rosario at ang Nobenaryo ay wala sa Biblia at inimbento ng Katoliko. Ngayon, mga kapatid, yung kanyang sinasabi na inimbento lang ng Katoliko, haka-haka. Okay? Ngayon, mga kapatid, puntahan natin una yung patungkol kay Santo Domingo, no? Si Santo Domingo, mga kapatid, maniniwanag ko po sa inyo, isang santo ng ating simbahan. Hindi po yan yung nakakita. Si De La Roche, ayan o, sabihin natin o, makaraang mamatay, no? Sabi dito, no, noong September 1213, no, habang si Santo Domingo de Guzman ay nakaluhod sa harap ng banal na altar ng simbahan ng Saint Jacques, no, ang Birheng Maria ay nagpakita sa kanya at siya'y inutusan na ipangaral ang rosaryo sa mga tao upang bumapi sa mga heretiko at humilom ang mga makasalanan. Dahil dito, ang mga heretiko na mayroong 40,000 na puwersa ay muling nagapi ng 800 na Kristiyano na tinawag na Battle of Muret noong 1213. Ito ay pinatotohanan ni St. Louis de Montfort na dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng Our Lady of Rosary, nagwagi ang Kristiyano sa naturang digmaan. Kalain mo yung sinasabi ni Brother Jaime na walang kabuluhan, mayroon pa lang himalang nangyari, no? Yung 40,000 tinalo lang ng 800 na mga Kristiyano sa isang labanan nang dahil sa pananalangin ng rosaryo. O kita din yung mga kapatid, kasaysayan na nagsasabi, ang rosaryo ba walang kabuluhan? Meron. Okay, next tayo. Yung sinasabi niya na naginip ko, no, eto, hindi naman talaga si Santo Domingo yun, kasi si Santo Domingo gising nung nakita ang ating mahal na Birhen. Sino ba yung naginip na yun? Okay, ito, makaraang mamatay ni Santo Domingo noong 1221, ang debosyon sa Rosario ay halos nakalimutan. Gayunman, noong 1464, ang Birheng Maria, kasama si Santo Domingo, ay nagpakita kay Blessed Alan de la Roche na isang Dominicong prior. Okay? Mula noon kanya ipinangaral at ipinalaganap ang debosyon sa Santo Rosario hanggang sa kanyang kamatayan. Okay? Ano ba yung rosaryo, mga kapatid? Ang rosaryo ay pananalangin. So, ito yung ginagawa natin, pananalangin ng Ama namin, ang Panginoong Maria, ng Gloria, no? Ayan. So, mga kapatid, na inaamin niya naman na nabasa niya yung Ama namin, nabasa niya yung Hail Mary sa Biblia. Ang tinututulan niya, mga kapatid, hindi ang rosaryo, sapagkat ginagawa niya rin to at saka ng nanay niya. Ang tinututulan niya, mga kapatid,
yung nasa ibabang bahagi ng rosaryo. Okay, linawin natin. Okay, linawin natin. Ang sabi diyan, no? Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin niya ng Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, not et hora mortis nostrae. Amen. No? Ang sabi diyan ay Holy Mary, Mother of God. Okay. Una, holy because she is full of grace. Okay? Mother of God. Bakit? Kasi si Kristo ay Diyos. No? Sabi nga, di ba, ang berbo ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang. Hindi mo pwede paghiwalayin yung tao at Diyos. Pareho yun. No? Si Kristo ay tao at Diyos. Divine person. No? Hindi siya human person. Divine person. No? Divine person. No? Pinaghalo yung dalawang nature ni Kristo, tao at Diyos. Kaya siya ay naging ina ng Diyos sapagkat si Kristo ay Diyos. Hindi ibig sabihin na kay Maria nang galing yung pagka-Diyos. No? Ang ibig sabihin, si Maria, dinala niya yung Diyos sa kanyang sinapupunan. Bakit? Kasi nung una pa lang sinabi sa kanya, ang dinadala mo, Emmanuel, sumasa iyo ang Diyos. Hindi sumasa atin yung tao. Pambihira buhay na. So, okay? Ngayon, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Ano ibig sabihin ng pray for us, mga kapatid? Kahit sa Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, basahin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Okay, basahin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa moderator, maingay yung background. Moderator, maingay yung background. Okay, ayan, tuloy tayo. Basahin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa sa unang Tesalonica 5:17. Panalanginan kayong walang patid. Okay? Colossians 4 verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin. No, at may mga bagay na sinasabi si Apostol Pablo na mga kapatid, ipanalangin nyo kami. So kahit naman tayo, no, dinadalanginan natin yung ating mga kapwa, no, ipinapanalangin natin. No, si Maria bilang isang Kristiyano na malapit kay Kristo at sa Diyos, no, dahil nandun na siya sa langit, no, ano ang ginagawa natin? Ipanalangin mo kami. No, kasi sabi nga ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa mga Korinto, sa Roma at sa iba't iba pang lugar, mga kapatid, ipanalangin niyo kami, sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, sinasamba ni Pablo yung mga tao, sinabihan niya na ipanalangin niyo kami? Hindi. Ibig lang sabihin nun, gusto natin na mamagitan siya. No, mamagitan siya, no? Kaya yung sinasabi niya na mamamagitan sa Diyos, no, at sa tao, maling-mali, no? Si Maria ay hindi po tagapamagitan sa Ama. Tagapamagitan siya kay Hesukristo. Kaya hindi pa pwedeng gagamitin yung sinasabing isang tagapamagitan sa Diyos, Ama. Si Hesukristo na tao, doon sa unang Timoteo 2:5. Hindi magagamit yun. Kasi si Maria ay tagapamagitan kay Hesukristo, hindi sa Ama. Bakit? Kasi kay Maria pumasok si Jesus. Kaya siya naging tagapamagitan ni Jesus para pumasok dito sa sanglibutan. Kaya ano ang sabi? Pray for us. Kasi malapit siya kay Kristo. No? Okay? Kapag sinabi ko sa ibang kapatid, mga kapatid, may sakit ako, ipanalangin ninyo ako. Ibig ba sabihin, sinasamba ko na sila? Mali. No, maling-mali ang ideya na 'yon, yung perception niyang 'yon. Maling-mali, no? Ngayon, natibag na natin 'yan. Sabi diyan, pray for us sinners, no? Sabi diyan, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. No, sabi diyan, no? Pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. So wala na siyang tututunan, na linaw na natin. Okay, hindi niya tinututunan ng rosaryo
Kasi nasa Biblia, yung Ama namin at saka Hail Mary, ang tinututulan niya yung mga titulo ni Maria na tagapamagitan, no? Ayan, tagapamagitan si Maria, kaya ito yung sunod mong ihamon sa akin. Kasi wala sa paksa yung binagsasabi mo. Wala. Ang usapin, rosaryo, hindi tagapamagitan si Maria, hindi rebulto. Wala sa ayos yung wala sa ayos yung pinagsasabi mo, no? Ngayon, punta tayo doon sa sinasabi mo Mateo. Eto ha, tinatanong kita kung mas marunong ka sa scholar, no? Paulit-ulit ko tinatanong sa iyo, sino ba tama? Yung scholar na nagsabing ang tamang salin niyan ay maraming salita mula sa Batologeos na Greek, o ikaw na puro laway lang at inamin mo na hanggang elementary lang inaral mo. Eto ha, pakinggan mo, isang scholar, no? Ang scholar na ito nagsasabi dito sa kanyang The Gospel of Matthew, the commentary on sacred scripture ni Edward Sri and Curtis Mitch, no? This is a 70th edition, December 1, 2010, page 105. Sabi dito, he condemns the babbling prayer of the pagans who think that they will be heard because of their many words. He is not criticizing the persistent in prayer. See verse 7 hanggang 11, or repetition which is biblical and pleasing to God. Daniel chapter 3 verse 52 to 68, and Psalms 136, Revelation chapter 4 verse 8. Rather, Jesus condemns a common pagan practice of reciting divine names and formulas to implore the gods to act on their behalf. So, according dito sa scholar, no, ang hindi tinutuligsan ni Kristo yung paulit-ulit yung repetition. Ang tinutuligsan niya, yung maraming kasasalita ng mga pagano. Yung maraming kasasalita ng mga pagano. Okay? Ayun yung context. No, kahit sa ang Bible scholar o commentary, wala kang mababasang nagpapatunay diyan na ang konteksto niyan ay rosaryo. Wala nun. Sabi niya yung historiado, wala nun. Wala nun. Okay? So, next tayo. Ulitin natin. Dito, basahin natin yung awit 136 na sinasabi ko kanina. Purihin sa Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya siya'y tunay. Laging tapat magpakailanman. Pinakadakilang Diyos sa mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay. Paulit-ulit itong salitang pag-ibig niya'y tunay eh. Paulit-ulit ito sa Psalms 136 verse 1 to 3. So, ito. Logic lang. Kanina pa ako nagbibigay ng mga talata. Kahit si Kristo, sabi mo 3 beses na nanalangin. Yun ba hindi tinatawag na paulit-ulit? Paulit-ulit. Pareho lang ang sinasabi ni Kristo doon. Ano katunayan? O sige, basahin natin. Basahin natin yung sinasabi kong talata. Basahin natin para na masabihin mo hindi ako nagbabasa ng talata. Okay, basahin natin yung talata diyan. Okay? Okay, hanapin ko lang yung talata. Punta tayo dito kay Pablo. Kaya Apostol San Pablo, sabi dito, no? Hindi, ito muna kay Kristo, ito. Yung kay Kristo, sabi niya sa Mateo 26:36 hanggang 44, medyo mahaba. Pero babasahin ko yung dulo. Sabi niya dito, muli siya nagbalik at dinatnan naman niya na sila'y natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya ang kanyang 3 alagad at muli siya nanalangin. Iyon din ang kanyang sinasabi. So kung ano yung sinabi ni Kristo nung una, yun din ang kanyang sinasabi. Hanggang sa 4 panalangin. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit yun. Maliwanag yan. Iyon din ang kanyang sinabi. Okay? Si Apostol San Pablo, nanalangin din na paulit-ulit, kita mo. 2 Corinthians chapter 12 verse 8. Tungkol dito, 3 ulit kundi natalangin sa Panginoon na alisin ito. Ano sabi? 3 ulit. Ang dami. 3 ulit. Alam nyo mga kapatid, i-conclude natin. Si Mr. Jaime yung ating kapatid, yung ating kaibigan sa MCGI, tamad po manalangin. Kaya ayaw ng rosaryo. No? Kasi ang nanay niyan,
kinamatayan, pagiging Katoliko. Nakaka-proud yung nanay mo. No? Nakaka-proud. Okay? So, ano po ang mangyayari doon sa nanay mo? Okay? Sige, tingnan natin yung sinasabi dito ng aming Santo Papa. Anong mangyayari doon sa nanay mo? Kasi namatay siya nagro-rosaryo eh. No? So sana matulad ka doon sa nanay mo, no? Ang sabi dito ni Pope Leo, okay? Ni Pope Leo the 13th. Sabi ni Pope Leo ganito. Pakinggan mo ha. Pakinggan mo ano mangyayari sa nanay mo. Sabi niya, love Our Lady and make her love. Recite the rosary and recite it always as so much as you can. And you will be in heaven with her. Sabi niya, no? So kasama niya si Santa Maria ngayon. No? Kasama ng nanay mo si Santa Maria, no? So sana papunta ka rin sa langit, no? Pag tinanggap mo itong Santo Rosario. Ayun lang naman yung aking ano. Sana sa pagtatapos ng ating debate, bibigyan kita ng mismo aktual na rosaryo. Maganda ang kulay nito, no? Bibigyan kita. No, ayun lahat ng nanonood bibigyan ko din. No? Mag-PM lang sa akin, no? PM lang sa akin kahit ilang piraso. Okay? So ngayon, tapusin natin yung rebuttal natin sa kanya. Yung paulit-ulit na sinasabi natin, hindi tumututol kahit yung mga Hudyo. Okay? Ito, basahin natin mula dito po sa the Gospel of Matthew and Judaic Traditions. Dito po sa page 182. Mishnah Menachot concludes with a very fine exegesis in which it is said that the burnt offering of a large animal, burnt offering a small bird, and the meal offering, in spite of difference, no, and quality of each, nonetheless have equal measure to savor blessing to God. For which reason, the exegesis concludes the exhortation, it is all the same whether one does much or little, only a person direct to his mind to heaven. Prayer came to be known as the service of the heart, no? So ayun yung sabi ng no? Ayun yung sabi ng isang professor, no, na Hudyo, si Rabbi Professor Herbert Passer, no, na sinasabi, no, na walang masama doon sa paulit-ulit na pananalangin. Iyon ay serbisyo ng iyong puso. Sino ba maniniwala? Sino ba paniniwala niyo mga kapatid? Itong professor o itong kausap ko na hindi naman Hudyo. Okay? So, time natin, moderator? Time. Okay, sige. Okay, maraming salamat po Brother Bernard at saka sa mga viewers po natin na patuloy at sumusuporta sa atin. Kaya ngayon mga kaibigan, mga kapatid, dadako na tayo sa pagtatanong. So, Brother Abalos. Okay, bro. Okay, Okay na? handa na ako. Okay. Nasit na po. Okay. Okay, in 3, 2, 1. Action. Bro Dinmar, may handa ka na sa tanong ko? Handa na. Okay. Naniniwala ka ba ayon sa doctrine ng Katolik na si Maria ay makapangyarihan sa lahat? Yes or no? Hindi. Dahil wala kaming doktrina ng ganyan. Oh. Okay, salamat. Pangalawa ko tanong. Okay. Listen please. Bro, may tanong ako sa iyo. Ayon sa Mateo City, Mateo City, yung huwag, kapag sinabi bang huwag, isang kautusan na hindi pwedeng gawin o pwedeng labagin? Categorical question, yes or no? Yun ay Ulitin isang ko. utos. Yes. Okay. Oh, yes. Kautusan. Isang utos Okay. yun. Utos yun. Okay, salamat. Kung kautusan ba yung huwag, bakit ninyo ginagawa yung rosaryo na ang laman ng rosaryo ay 53 na Hail Mary? Paulit-ulit. Bakit namin ginagawa? Kasi hindi naman yung pinagbabawal doon.
Sabi ko nga sa'yo, batologeo, ibig sabihin maraming salita, hindi pa ulit-ulit na panalangin. Okay, next question. Okay. Ang pabalik-balik ba na 53 na repetition, bro? Ang tanong ko sa iyo, yung repetition ba, bro? Anong ibig sabihin sa Tagalog yung repetition? Repetition, paulit-ulit. Kung ano Okay, yung sige, sinabi mo salamat. paulit, tatubigin mo. Apo, salamat. Okay. Yun ba yung rosaryo, bro, na 53 Hail Mary, 5 Ama namin? Oh. So, paulit-ulit ba yan o hindi? Maulit-ulit yun, repetition. Pero hindi siya yung maraming salita na gaya ng inaakala mo doon sa Mateo 6:7 na hindi yun ang konteksto. No, walang rosaryo doon sa konteksto niya. Okay, next question. Okay, next question. So, ayon sa utos ni Kristo sa mga unang Kristiyano, sa Mateo 6:7 hanggang 8, tungkol sa panalangin nila sa Diyos, pwede bang paulit-ulit? Kategorikal uli? O hindi? Okay. Ayun doon sa tinuturo ni Kristo, tinuruan niya sila ng Ama namin. Hindi. Isasagot mo na, bro, na yes or no. Yun lang yun muna. Na ano? Dagdagan mo lang, yes or no muna. Hindi, tanong mo ulit. Sige, ulitin ko ha. So, ayon sa utos ni moderator, ano po yun? Kung ano po yung tanong o categorical man, yes or no, sasagutin muna ng yes or no, tapos i-explain ang sagot. Go ahead. Salamat po. Salamat po dito. Okay. So, ayon sa utos ni Kristo sa mga unang Kristiyano, sa Mateo 6:8, tungkol sa panalangin nila sa Diyos, pwede bang paulit-ulit? Categorical question, yes or no? Wala akong mababasa letter for letter na inutosang manalangin ng paulit-ulit eh. Pero may nabasa ako, tinuruan silang manalangin ng Ama namin. Next question. Sumasalangin Okay, ka, sige. sabi. Okay? No, wala ka, sabi mo no. So, if no, ang sagot mo, aminado ka ba ngayon na ang aral ninyo na rosaryo at nobina ay wala sa Biblia? Kasi no pala eh, wala pala eh. Yes or no ulit? No? No, kasi nandyan sa Biblia ang Ama namin at saka Hail Mary, ikaw na nagsabi. Okay. Yung nakalagay ba ninyo sa Hail Mary at saka Ama namin, nakalagay ba doon? Mayroon ka bang mababasa na pinaulit-ulit nila yon pagbabasa doon? 53 na Hail Mary at 5 Ama namin? Our Father? Yes or no? Yes or no muna? No, kasi yung binabasa mo, isang narrative. No? Pag sinabi narrative, pagkikwento, hindi naman pananalangin o pag-uutos. So basahan mo, kailangan mabasa mo diyan na iyan ay interrogative, no? Narrative yan, narrative pa kwento. So wag mo kong hanapan yan. Okay. Binabali mo na yung sinasabi mo kanina nga, sinasabing huwag ayon sa Mateo 6:7 is utos. Kuman, hindi na kuman ngayon. Ibig sabihin, narrative na siya. Pakisagot lang. Sasagot na ako. Hindi Sige. ko binabali. Hindi. Kasi, ulitin ko, Mateo 7 hanggang 8, ang pinatutungkulan doon ay yung mga paganong maraming salita, hindi yung paulit-ulit na panalangin ayon sa mga scholar. Next question. Okay. Ayon sa sinasabi mong pagano, saan mo mababasa sa Biblia yan na sinasabi mismo pagano? Yung Hindi nga, mga hintil, basahin mo nga. hindi ba mga pagano yan? So ikaw, hintil ka ngayon, pagano ka rin ba? Okay, may dalawang klaseng uri ng hintil. Yung hintil na walang paniniwala sa Diyos at yung hintil na gaya natin. Baka hindi mo alam yan, nasa Biblia, babasahin ko. Okay. Next question. Aminado kang next question. Aminado ka ngayon na ang Mateo 6:7 ay mali yung unawa mo. Hindi ko inaamin, bagkos ikaw yung nagkakamali kasi hindi mo naintindihan yung sinasabi ng mga scholar na mali yung konteksto mo. Okay, next question. Okay, kung mali ang konteksto ko, ang sinasabi dito, at sa panalangin ninyo ay huwag
Ano bang ini-ingest o pinapakita ni Kristo ngayon na huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhan? Panalangin ba? Ano yung utos niya? Panalangin ba o Sasagot na ako. sige. Okay. Sasagot na ako. So, ang pinagbabawal ni Kristo dyan, pababasahin ko ha. Okay? Basahin ko sa iyo kung ano yung pinagbabawal ni Kristo. O, ito ha. Sa panalangin ninyo, Sige. huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Yan ha. Magandang balita Biblia. Magandang balita Biblia. Okay? Okay, next question daw. Next question. Ayon sa talata, ang ginagamit ba na hintil, ginagawa ng mga hintil, ito ba yung mga hintil? Ito, ang sinasabi mo ngayon ay makapagano yan? Yes, yung mga hintil dyan ay mga pagano ayon dito sa scholar na si D.A. Carson. Okay, next question. Okay, ayon kung mapagano pala yung hintil, ayon sa basahin natin yung Zacarias ba yun? Malakyas 1:11. Na sinasabi ni Malakyas ba yun? Saglit lang ha. Ang sabi niya, Hindi, magtanong ka lang bro. Tanong ka Okay. lang, tanong. sabi Tanong ni mo. Malakyas or Zacarias, sabi niya, luwalhatiin ng Diyos ang Diyos ng mga hintil. Yung hintil ba yun sinasabi mo pag sinasabi palang hintil dito is mga pagano ba yun? Yung magluluwalhati sa Diyos? Ulitin ko yung sagot ko kanina. May dalawang klaseng hintil na nasa Biblia. Isang walang Diyos na pagano at yung hintil na nilapitan ni Apostol San Pablo na ngayon ay mga Kristiyano. Okay? Mababasa ko sa Bible aminado. yan. Okay, aminado ka dyan, ang hintil na yan ay hindi lang pagano. Ang hintil dyan ayon sa konteksto ay mga pagano. No? Ayon sa konteksto. Ayon sa konteksto at sinasabi ng scholar na si D.A. Carson. No, dito Next sa question. kanyang Okay. next question. Sige, next question. Ito. Kung yan ay pagano, ayon sa konteksto, so tama yung inyong rosaryo. Oo, Rosaryo. tama yung aming rosaryo. Tapos yung mga pagano na yan, hindi naman nagro-rosaryo. Ang ginagawa nila, ritual na tawag ng tawag kay Baal. Ito, basahin ko sa iyo ha. Ayan, exegetical commentary on Matthew, page 54. Sabi diyan, ito yung ginagawa ng mga Maubos yung time ko. pagano. Wala akong sinasabi na magbabasa ka. Wala akong Okay, sinasabi. next question. Next question. Okay, next question. So, ito lang ang masasabi ko, no? Uulitin ko uli ang tanong. Naniniwala ka ba na si Maria ay Diyos o tao? Ang sabi mo? Tao, ano? Okay, sige. Tao, special na tao. Hindi tulad mo na ordinaryo lang. Okay. Bro, may tatanong ako sa iyo. Ang basihan mo ba para makaunawa ng salita ng Diyos? At ang shop. Okay. Okay, napakagandang tanong at mga sagutan na nangyari sa ating paksang ito sa pamamagitan ng dalawang panig, ang MCGI at ang Katoliko. At maraming salamat po sa mga viewers natin sa Facebook Live at saka sa mga supporters natin dyan, no? Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, mapa Bisaya man, Ilocano o Tagalog. The Pond Debaters Convention ay isang grupo ng iba't ibang grupo, relihiyon o paniniwala, kultura o scientist, no? Atheist ka man o iba pa, just prove it. At saka sa gustong sumali sa Debaters Convention, mag-PM lang kayo sa admin natin, kay Brother Rasha at sa iba pang mga admin. At ngayon mga kaibigan, mga kapatid, commercial break muna tayo.
Hi guys, if there's a love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, if there's a love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, if there's a love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Hi guys, if there's a love to debate, please do follow Debaters Convention on Facebook, where you can watch different videos from debaters and learn from them. Thank you! Alright, magandang hapon po sa lahat at nagbabalik po ang Debaters Convention Philippines. At shout out nga pala sa ating mga viewers dyan kay Cristina Oclida at kay Mirel Brazil, kay Luis Ganite Jr., Joseph Marquez at sa iba pang mga viewers natin dyan. No? At mga kaibigan, mga kapatid, dadako na tayo sa ating konklusyon within 5 minutes. Uunahin na po natin si Brother Binmar mula sa panig ng Katolik. Okay. Thank you, moderator. Nag-chat sa akin si Sispusan daw ako i-meet, ibibigay sa akin yung dev concert. No? Anyway, yun, no? Isang mapagpalang hapon sa inyo, no? Nakakatuwa na nabuo natin yung ating debate, no? Kahit na paputol-putol yung signal kanina ni Brother Jaime, no? So unahin natin ano yung nabuo natin dito na thesis sa ating debate. Una, mga kapatid, no, hindi masagot ni Brother Jaime yung sinasabi nating batologeos na maraming salita, no? Mali yung kanyang konteksto, no? Ito ay patungkol sa mga pagano at hindi tungkol sa Santo Rosario. Wala siyang biblical scholar kahit isa na nagsasabi na ang Rosario o ang Rosario ay ang tinutukoy doon sa Mateo 6:7 hanggang 8, no? So wala siyang mababasa. Ikalawa, mga kapatid, hindi niya kilala si Santo Domingo. So hindi niya alam kung ano yung nangyari. Basta alam niya na naibigay lang. Ibig sabihin, mga kapatid, kulang sa research. Ibig sabihin, mga kapatid, salat sa pag-aaral. Tutol salat sa pag-aaral. Bakit mo tinututulan, bro, yung bagay na hindi mo pala alam? Huwag mo tututulan yung bagay na hindi mo alam. Una, tinanong kita, no? Tinanong kita kung tanggap mo, nabasa mo yung Ama Namin at saka yung Hail Mary sa Bible. Sabi mo nandiyan. Tapos sasabihin mo ngayon, wala sa Bible, nandiyan yung mga panalangin sinasambit dyan sa Hail Mary, ay sa Rosario. Bro, salo-salungat itong pinagsasabi mo. Salo-salungat. Okay? Ngayon, punta tayo dito
sa sinasabi mong hindi mo na binalikan to eh. Yung aba Ginoong Maria, hindi mo na binalikan, tinantanan mo na. Bakit? Kasi palpak. Palpak eh. Kasi galing ito sa kapatid. Nilathala ito ng mga Espanyol. Yung translation na aba Ginoong Maria. Kapag sinabing Ginoo ay to respect, to give honor. According to doon sa diksyonaryo. According nga sa diksyonaryo na lumang diksyonaryo pa na binasa ko kanina. Mas matanda pa sa'yo. Panahon pa ng Kastila. No? So, ayan. So, pag sinabing aba Ginoong Maria, paggalang sa ina ng Diyos na si Maria. Puntahan natin yung sinasabi ko na si Kristo ay Diyos. No? Kaya si Maria ay ina ng Diyos. No? Hindi siya ina ng tao. Ina siya ng Diyos. No? Ina siya ng Diyos. Bakit? Ikaw nga mismo nagsabi yung berbo ay Diyos. So, nung pumasok yung berbo, kailan nagsimula yung pagiging tao ni Kristo? Noong pinaglilihi siya ni Santa Maria. Kaya yung Diyos pumasok daw kay Maria para magkatawang tao pero Diyos pa rin. No, basahin natin. Dito po sa Colosas, sa 2 talatang 9, dito po sa Magandang Balita Biblia. Ito po hindi ito Bibliang Katoliko na gawa namin. Ito ay pinagsanib na Protestante at Katoliko. Sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit na siya ay nagkatawang tao. No? Ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao ayon sa talata. So ibig sabihin mga kapatid, hindi niya matututulan na bagaman si Kristo ay naging tao, siya rin ay Diyos. Okay? So hindi niya pwede paghiwalayin yan. Kaya naging ina ng Diyos. Kaapat nating nabuong thesis mga kapatid, hindi siya tutol sa rosaryo. Kasi nga nasa Biblia yun eh. Yung ama namin, no? Yung Hail Mary, no? Yung aba Ginoong Maria, punong-puno pa ng grasya. So hindi niya na yun, no? Kasi nandito naman sa Bible. At tinututulan niya yung titulo ni Maria na Mother of God na pag-uusapan namin ni Pastor Dindo sa May 14, no? Yung 4 Marian Dogmas dito sa DevCon yan. Okay? So hindi ko natatalakayin kasi baka makakuha si Pastor nung baka maka-review. So number 5, napuntahan natin yung sinasabi niya na si Maria ay Diyos. Wala po, kahit sa CCC, wala kang mababasa. Kahit sa Catechism of the Catholic Church, wala ka mababasa Diyos si Maria. Wala kami tinuturong kanya na makapangyarihan siya sa lahat na dahil tinatanong mo kanina. Okay, thank you. Okay, kay Brother Abalos naman mula sa negative. Affirmative. Okay, maraming salamat po. Dito kung napapansin niyo kanina, binalik-balik ko yung tanong na categorical. Sabi ko, si Maria ba ay Diyos sa inyo? Sabi niya, hindi daw. At ngayon, sinasabi niya ngayon, wala daw. Wala daw silang aral yan. Okay, babasahin ko para malalaman niyo na may aral sila. Ang sabi dito sa kanilang doktrina, ang aking Birheng Mariang pamagitan. Yan. Nihil obstat Artemio G. Casas, imprimatur Muna G. Jubilianos, pahina 63 ng dogma ng aral ng Katoliko. Ang sabi dito, ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha, mahabag ka, ina ko. Sino yan? Si Maria. Dito sa iyo na nasang ikaw ay sambahin. Sinasamba talaga. Igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay sapagkat Diyos kang. Sino tong Diyos kang?
Sina? Inang Maria. At makapangyarihan sa lahat. Kita mo? Diyos daw si Maria. Nakita mo. Binabalik-balik ko ito kanina ng gusto. 2 beses ko tinatanong sa kanya. Sabi niya, wala, hindi Diyos. Hindi, kalaban siya ngayon ng aral ng Katoliko. Puro sila wala. Nababasa na nga, wala eh. Oh, kita nyo? Igawad mo, Diyos ko, ang iyong pag-iingat at pagpapala sa puso at kaluluwa kong nagnanasang umibig sa iyo, sa kabuhayan at sa kamatayan, magpasawalang hanggan siya nawa. Kita nyo? Diyos daw na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat, pati yung ama, talo niya. No? At meron pa silang aral na si Maria daw, asawa ng Espiritu Santo. Saan mo mababasa yan sa Biblia yan? Wala nga eh. Pati itong si Maria, makapangyarihan sa lahat. Saan mo mababasa? Saan mo mababasa sa Biblia na ina ng Diyos? Ina ni Jesus. Tandaan nyo yung Diyos at yung Jesus at saka Kristo. Meron pong 2 katauhan yan. Yung Kristo, yun ang Espiritu mula sa walang pasimula. Nung isinilang siya bunon sa walang pasimula pa. Anong pasimula? Sa paglalang ng langit at lupa. Ayon sa awit 2:7, Kawikaan 8:23. Sa araw na ito, mula sa walang pasimula, sabi ni Kristo. Ang karunungan si Kristo ay ayon sa 1 Korinto 1:24. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. So nakikita ninyo ngayon. So paano ngayon yan? So madaling salita, mga kapatid, ang ating religyong Katoliko puno ng kasinungalingan. Ang sabi ni Kristo doon sa mga yan, kayo'y sa inyong amang dyablo. Mateo, John 10, John 8:44 ba yun? Isang sinungaling. Sinungalingan. Sabi niya, wala daw eh. Diyos nga eh. Diyos na makapangyarihan. Paano ngayon? Magiging Diyos yan? At saka ito, sabi niya, ako daw, paniniwalaan niya, ako ba o yung magagaling na matatalino? Hindi nga ako matalino grade 3 lang ako eh. Pero ito lang sinasabi ko. Grade 3 lang ako. Pero, nakakaunawa ako sa salita ng Diyos. Ang binabasa ko naman, Biblia eh. Yung mga yun, anong pinagbabasa nila yon? Yung pinapiniwalaan mong tao. Sumpay ng tao, nagtiwala sa tao. Naniniwala ka doon, hindi biblical? Malayo yun. So, napakaraming simplang yung aral natin ng Kaya ako gumamit niyan kasi sa salitang nakarating ako doon sa huwag kang lulod sa Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa. Kasi nag-uumpisa yan sa Matthew 6:80. Malinaw po yun, nakalagay. So ngayon sasabihin niya, saan niya paniniwalaan? Si Kristo nga sinasabi, hindi nag-aaral ba't yung si Pedro, yung mga okay, salamat. Okay, maraming salamat po sa dalawang panig, sa Katoliko at saka sa MCGI, kay Brother Abalos at saka kay Brother Denmar. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa paksang pinagsasaluhan natin sa hapong ito. At saka sa mga viewers natin dyan sa YouTube at saka sa Facebook Live, maraming salamat may din po. conclusion pa. May conclusion pa. Conclusion natin, di pa nagtatapos ang lahat. Mga kaigsuna, mga... Unahin mo na yung MCGI, paunahin mo na. Kaya, wag na may topic pa. Mauna na ang panig ng MCGI kay Brother Abalos. Okay. Ito po ay hindi conclusion, ito yung pansara po, tapos na yung conclusion namin. Ito yung pangsara namin, So mga kapatid, maraming salamat po sa unang-una sa Diyos na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makakapag-salita, usap-usap sa salita ng Diyos. And then sa mga nandito, sa moderator, kay Bro Nas, saka kay Bro Ayan G's camera,
yung moderator. Sa mga kapatid na nandito na nakikinig sa debate ko, maraming salamat po mga kapatid. At sa lahat ng tagapakinig, ikaw may Katoliko at lahat ng mga religion, maraming salamat po sa hapong ito. Mga kapatid, para malaman niyo ang tamang doktrina at totoong doktrina ng MCGI, makinig po kayo. Meron po kaming ginaganap na Bible exposition, Bible study, mass indoctrination na ginaganap namin sa araw-araw man dito to Friday sa ganap ng alas 7 ng gabi sa YouTube at saka sa FB. Makinig po kayo sa doktrina ng salita ng Diyos. Ako po ay nagsasalita ng masasakit na salita man tungkol sa aral, pero ang sa akin isang pagmamahal po 'yun. Sabi ni Kristo kasi isigaw mo. Sabi ng salita ng Diyos, isigaw mo upang sila ay magsisigaling sa pananampalataya. So maraming salamat po mga kapatid. Bro Dinmar, salamat bro, sa Okay. Okay, tapos ka na. So, nandito ako sa labas. Pupuntahan ko si Sispo. Kaya unang-una pasalamatan natin yung Debaters Convention para sa t-shirt ko. Diyos ko, tagal dumating. Nandito na. Kikita kami ni Sispo. Papakita ko sa inyo, ha? Kikita kami ni Sispo. Extend lang natin yung oras ko, no? Kasi magkikita kami ni Sispo. Teka lang. Sabi sa kanila. Dito tayo, mainit. Dito tayo, para hindi mainit. Yun, meron ko lang. Ayos. 200 na lang yan. Babayaran na lang kita pagkano. Yan. Ang gwapo pa. Ang gwapo. Okay. Ayan o. So, andito na yung t-shirt, ha? So, Magkakala yan. ako ng free. Conclusion natin. Salamat sa Debaters Convention. Kay Brother Sispo na nandito. Nakalive pa ba tayo? Nakalive tayo. Yan. So, maraming salamat. Bili na kayo ng mug at saka ng t-shirt. Kung kapatid ng Debaters Convention. So, maraming salamat kay Jaime ng ating MCGI. Ng ating nakadebate. Yan. So, maraming salamat, Sispo, ha? So, ayan, okay. So, salamat sa salamat sa mga nanood sa ating live. At sa mga nag-comment. At sa mga tumatangkilik sa Debaters Convention. Marami po tayong debating maabutan dito. So, maraming salamat din kay Brother Ian sa kanyang pag-moderate dito sa ating debate. Thank you so much mga kapatid. At nga pala, yung mga Katoliko sa comment, mag-comment lang kayo Debaters Convention sa mga susunod na debate. Paparapol ako ng Santo Rosario. Okay? So, ayun po, dito na ulang muna mga kapatid. God bless. Yon, maraming salamat Brother Denmar, at maraming salamat din kay Brother Ian J sa pag-moderate, Okay, maraming salamat. Okay, pasalamat. Brother Ian, Yung- Brother Ian, baka meron kang gustong i-plug, Brother Ian. Okay. Unang-una sa lahat, papasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon, lalo na
Debaters Convention na siya ang ginawang instrumento para po marinig ng ating mga kababayan ang mga hindi pa nakakarinig sa ibang uri ng pananampalataya at paniniwala. At maraming salamat nga pala sa admin ng Debaters Convention na binigyan po ako ng loob. So pinagkalooban po ako sa debate, naging isang ganap na Mr. Moderator. At maraming salamat nga sa Brother Dunmar at kay Brother Abalos ng incident ito. At suportahan niyo po ang Debaters Convention mga kaibigan, mga kapatid, dahil nagpaparapol po sila ng 50 to 100 doon. Kapag aabot ng 20 viewers, may t-shirt na naman. Kaya yan lang po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat at saka God bless sa lahat. Okay, thank you so much, Brother Ian, no? Yan. Ayun, maraming Kapagod. salamat. No? Thank you. So, maraming salamat Kaya sa nakauwi inyo. rin. Oo. So, yun nga, no? Mainit yung labanan natin ngayon, yung debate natin ngayong araw na to, no? So, sila Brother Denmark, at si Jaime, si Bro Jaime ng MCGI, napakainit. Pero maganda yung topic, maganda yung labanan, so nakakapulutan nyo ng aral. So, abangan nyo po, may mga susunod pa pong debate. Apo. So, may mga susunod pang debate. Yes, Brother Denmark. Yes, Brother Denmark. Pakita ko lang yung ating na pakita ko lang yung ating na accept, na receive. Sige, bro. Okay? Pakita lang natin. Okay, So ito yung t-shirt natin, Debaters Convention. Ayan, ito yung t-shirt, no? Ito yung ating mug, no? Nandito sa loob. wow. So ayan, no? So thank you so much, Debaters Convention. Ayan, isusuot ko ito pagka next debate. Okay? Ayan. Thank you po, thank you. Okay, maraming salamat. Bro, Brother Denmark. Bro Nas, Yes. Bro Nas, Yes, bro. Jaime. pwedeng pahingi ako ng copy yan, bro. Yes. Ikaw pa, bro Jaime. May copy ka, bro Jaime. Oo. Yes. Salamat bro. Sana bro yung debate namin sana hindi kagaya ng ibang mga debatista na ang dami ko ng debate bro na winawala nila tapos parang hindi na ano. Huwag sana, sayang. Sayang. PM Opo. mo ko ngayon, bro Jaime. Tol. I-PM mo ko, tapos Oo. send ko sa'yo itong link. Oo. Ha? Oh, bro, asahan ko ito bro na itong debating ito sayang ang pagod namin kung mawala lang. Okay lang naman, friendly lang naman 'to. Yes, Ganyan bro. naman. Kilala mo naman ako bro na pero Yes. oo. So, para mapagmahal naman tayo, bro. Para may copy Yung ka, ating debate, text mo ko, i-chat mo ko. ilalagay ko sa YouTube. Yes. Opo, sige, salamat po. Pagka-chat mo sa akin, send ko sa'yo yung email. Yung link. Opo. Okay, chat mo ko ngayon. I-send Opo. ko sa inyo. Opo. Okay, maraming salamat. Salamat po, bro. Okay, Salamat. sige, magpapaalam na tayo sa mga, sa mga viewers natin, no? So, sa mga nanonood live. Mauna mo. Okay, bro. Sa mga nanonood live, thank you po, no? Ito po ang Debaters Convention. In behalf po ng mga ating mga admin, no? So, ako po si Admin Nash na nagpapaalam at nagpapasalamat. Muli po, abangan niyo po. May mga susunod pa po tayong debate, no? So, God bless po sa lahat ng mga viewers, no? Magbabalik po muli ang Debaters Convention sa mga susunod na araw at sa mga susunod na oras. Maraming salamat po.